mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa programang Break Time. Maino sila kay Mayor Deo Macalma. Ang po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Thea Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ito na po tayo sa ating headlines sa programang Break Time. Kampanya para sa barangay Sangguniang Kabataan Elections. Umarangkada na mga kandidato, kanya-kanya ng pakulo. Mga checkpoint at seguridad sa BSK elections mas pinaigting sa simula ng kampanya ayon yan sa PNP. RH Break Time! Pangulong BBM lumipad na papuntang Saudi Arabia para dumalo sa kauna-unahang Southeast Asian Nations Gulf Cooperation Council Summit. Pangulong BBM hinimok na makiisa para sa tigil putukan ng Israel at Hamas. Isa pang Pinoy kumpirmadong sa Israel o kumpirmadong nasawi sa Israel-Hamas war. RH Break Time! Ilonggang Pinay OFW kumpirmadong bihag ng mga Hamas sa Gaza ng salakayin ng militant group ang Israel. RH Samantala, dalawa pang suspect sa Bravante hazing case sumurrender na sa pulisya. RH Break Time! O heto, presyo daw po ng asukal. Abay posibleng bumaba na dahil po sa pagbagsak ng Millgate price ayon po sa Philippine Sugar Millers Association. National Food Authority hirap makipagsabayan sa mga negosyante sa pagbili ng palay ayon yan kay DA Undersecretary Leocadio Sebastian. RH Break Time! BIFAR, abay nagbabala daw po sa red tide toxin sa ilang baybayin sa bansa. Hirit na excise tax sa mga mamahaling relo. Ibinasura ni Finance Secretary Jokno. Talaga? Ano yun? Wala naman tayong pambili nun eh. Oo nga eh. Pero dagdag ba na buwis yun? Excise tax? Patong yun kasi, di ba mga luxury vehicles may ganyan? May ganyan. Bakit wala yung mga mamahaling mga gamit tulad ng relo? Konti lang daw nabili. Ganon! RH Break Time! Heto na po tayo sa ating mga balita. Marangkada na ho. Nagmistulang fiesta po ang unang araw ng kampanya ng mga kandidato sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections ngayong pong araw na ito ng Huwebes. Abay kanya-kanya ho ng gimmick at pakulo ang mga kandidato na bumungad sa mga botante. Merong gumamit po ng campaign jingle. At may mga umiindak-indak pa. Talaga naman no. Anong kahit na ano gustong gawin para lang makahimok ng boto. Sa report ho ni RE6 Sherwin Bata Alfaro, hindi natinag ng ulan ang pangangampanya ng mga kandidato sa may Tondo, Maynila na nagsimula ng magbahay-bahay at makipagkamayan sa mga residente. Bit-bit naman ang isang kandidato sa Kamanaba ang kanyang mga supporter na nagmistulang naka-uniforme at nagparada para manligaw ng mga botante. Grabe naman yan, no? Sa pag-ikot naman ni RH29 na Boy Gonzales, maagahong napuno ng campaign materials ang barangay hall ng Barangay 154 sa Maytondo, Maynila. Pero meron pong paalala ang COMELEC, bawal daw gumamit ng campaign material sa kahit saang government property.
Kaugnay ng balitang yan, tila hindi sumunod ang ilang kandidato sa barangay at SK election sa lungsod ng Maynila sa mga patakaran sa pangangampanya. Sa pag-iikot ni RH Reporter o ng RH Reporters, nagkalat ang mga tarpaulin at poster ng ilang kandidato sa mga pasaway na lugar. Ilan sa mga poster ay idinikit sa mga kawad ng kuryente, poste ng ilaw at ilalim ng LRT 1 at 2 stations. Una rito, pinaalalahanan ng COMELEC ang mga kandidato na tanging sa designated areas lamang maaaring maglagay ng posters. Nanawagan ng komisyon sa publiko na tumulong sa pag-report sa mga pasaway na kandidato ngayong kampanya. Parang mga sinampay sa ilalim ng LRT yung nakikita ko. Alam mo, problema pa yan pag nagkalat yan pagtanggal niyan, di ba? Eyesore. Ay, sus, apo. Dami nilang pera, ha? Meron ang tinatawag na common poster area Bakit hindi doon sinasabit yung Masikip mga na. Masikip na ba? Oo, may nauna na sa amin Ay, sus. So, talaga? Oo. Oo, talaga naman. Oo, masikip na yan. Saka limited ang area. Dapat meron tayong tagig-isang poster dyan. Kaya kung saan ay sinasabit yung mga poster na yan. Correct. Talaga naman. May proposal ako. Ano? Dapat halimbawa tayo kandidato. Bayad na tayo sa COMELEC kasi COMELEC na yung magpo-post ng mga paplaka natin, placard natin, di ba? Sa isang designated area. Ngayon, kung merong nag-exceed doon sa kung anong pinoste ni COMELEC, ayun, matik yun, kasuhan yun. Parang ganun. Ayan. Trabaho na ng COMELEC yan. Pero sabi nga dito, Miss Dea, trabaho daw nila sa COMELEC na mag-backlash kasi baka raw magkaroon ng problema kapag yung taga-suporta ng ibang kandidatong gumawa. Magkalaban. Baka magkaaway-away. Naku, huwag naman na. Sana. Magkapatayan pa, magkasakitan pa yan. Diyos mio. Samantala, agaw pansin nga po sa unang araw ng kampanya ngayon para sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections ang motorcade ng isang kandidato dyan po sa may Bacoor, Cavite. Alam mo, Miss Dea, kung bakit? Bakit? Aba, ipinarada. Wow. Ayan na. Kitang-kita mo na sa video, no? Wow. BSK lang yan, Wow. Mga mamahalin, Bongga ka, day. Yung kulay dilaw ay Ferrari, kung di ako nagkakamali. Hindi ba yung black din? Ferrari to Oo, yung black. Kulay dilaw. Yung black ay Lambo. Lambo, yes. Lambo. Yung red. Yung ito, Lambo to, yung black. Paglaki ko, gusto ko ng kotse. Yung color red. Ay, orange pala to. Ano ba to? Color blind? Nissan GTR. GTR yan. Skyline? Nissan GTR yan. Talaga naman, no. Ano yan? Ano yung isa pa? Yung kulay red, ano ba yung kulay red? Hindi, parang orange. Orange ba yun? Parang skyline nga ata. Talaga naman, yan nga yun, yung GTR na yan, hinabol ko pa yan sa may Rockwell, wala. Kilala mo yan? Eat My Dust. Familiar? Looks Family? Marami baka ibang version yun. Marami mga naka-GTR kasi, di ba? Yung yellow tsaka yung black, medyo madalang yan. Hinabol ko na nakabike yan Wow. Ako hinimangol ako. Walang nangyari. By foot. Pero naunahan ko pa rin dahil sa nag-traffic light. Ayan. Kanino daw yan? Kanino nga ba yan? Sino yung kinakampanya niyan? Saan yan sa Cavite? Sa may Bacoor, Nakahilera sa kabaan ng Molino Road ang apat nga mga sakyang mamahalin na may tarpulin ng kandidatong si Jovelyn Arevalo Tagle. Yun. Sa may dakong hulihan. Batay po sa tarpulin, kandidatong barangay chairman si Jovelyn sa barangay Molino 3 sa Bacoor, Cavite. Yun. Meron niya maibig sabihin na sa kanya yung mga mamahaling mga sakyan. So meron siya mga big time na mga supporters. Yes, baka mga taga-suporta rin yan. Hindi naman bawal siguro na i-bandera yung mga ganyan. Pero parang nakakatakot. Kaya lang, you can read between the lines. Ano yung lines? Mag-aalangan ka na iboto. Bakit? Sa bagay, maganda rin naman, Ibig sabihin yan, may budget na siya, hindi na siya mamurap. Oo, di ba? Baka sabihin, ina-advocate natin siya. Hindi naman. Hindi naman. Pero, yun, Bala kayo dyan. Maraming angulo sa bawat nasa istorya. Nasa sa inyo na ho yan kung ano ang inyong desisyon. Hindi na ho kontrolado yan ng sinuman. Desisyon niyo po yan, boto niyo yan. Yes,
Samantala, sa iba pang balita, naghain ng petisyon ang isang residente ng San Bartolome, Quezon City para ipa-disqualify ang isang kandidato na hinihinalang isang Chinese national. Ayon sa petitioner na si Andrea Lazaro, hindi umano marunong magsalita ng Tagalog ang tumatakbo bilang SK chairman na si Jean Linono Len. Bukod dito, sangkot din umano si Len sa premature campaigning na labag sa Section 80 ng Omnibus Election Code. Diba dapat kapag asa yung picture nito? May picture ba tayo niyan? Ni hao. Tsaka bakit? Paano? Diba? Paano naki-qualify siya sa candidate kung... Tsaka paano nila nalaman na hindi nakakapag-Filipino? Baka kinakausap. Ni hao lang sasabi mo. Kumusta? Ni hao. Boto niyo ko. Ganyan, pwede naman yung basta, diba? Kumusta po? Boto niyo ko. Ganyan. Talaga naman. Eto ho, may paalala ho ang COMELEC. Nagpaalala ho si COMELEC Chairman George Garcia sa mga kandidato na bawal daw magbigay ng pera. Bawal magbigay ng pera. Perang pangkain sa publiko ngayong panahon ng kampanya. Ay po kay Chairman Garcia, ang pagbibigay daw po ng pera. Perang pangkain o pangmerienda ay may tuturing daw hong pagbili ng boto. Opo, bawal na bawal po yan. Bawal sir, vote buying po yan. Alam nyo, isipin nyo po, sinasanay natin na lagi na lang pag mag-eleksyon, pagkakakitaan ito. Paano po ang mapapakita natin sa mga bata na nakikita na, pag mag-eleksyon pala, talagang normal lang na binibigyan, inaabutan ng pang-toma at inaabutan ng pang-inom. Okay lang pala yung gano'n. Pagka po lumaki yung mga bata, magpapalaki tayo ng mga batang lakihan ko sa eleksyon. Bakit? Nabibigyan ng pera pang inom. Hindi lang merienda. Oo, kasi kung hindi pwedeng panulak lang, dapat may diba? Dapat may pambara. Pulutan. Yan, ganyan. Pulutan na. Samantala, may mas pinaigting ng Philippine National Police ang pagbabantay sa mga checkpoints sa unang araw ng campaign period para sa barangay at SK elections. Panayam ng DZRH, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na asahan ang pagsulpot at pagbabantay ng mga pulis sa iba't ibang lugar. Partikular umanong tututukan sa pagbabantay ang mga lugar na may girian ang mga kandidato. Samantala, iniimbestigahan na rin umano kung may kinalaman sa halalan ang pamamaril sa isang tumatakbong kagawad sa Bukay Abra kahapon. Narito si Colonel Fajardo. Umpisa po ngayon Sir Angel ng campaign period, kaya naman po asahan po na mas marami po tayong police na i-deploy po sa ating mga pangunahing lugar, particularly doon sa mga areas na may mga namomonitor po tayo na may mga intense political rivalry. Lalong-lalo na po doon sa mga itinatagpo nating mga COMELEC checkpoint ay mas lalo po tayo mag-i-invest. RH Break Time. Ating alamin, Ms. Dea, ang assessment ng COMELEC sa unang araw ng malafiestang arangkada ng kampanya ng mga kandidato para po sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Nasa ating pong linya mga kaibigan ang tagapagsalita po ng COMELEC, si Attorney John Rex Laudianco. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Inyo pong mga lingkod, sina Ray Sibayan at Thea Corpus. Magandang hapon po. Good afternoon, Attorney. Magandang hapon po, Sir Ray, Ma'am Thea, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating programa na Break Time sa DZRH. Magandang hapon po. Kumusta po, Attorney, ang inyo pong assessment sa first day of campaign? Naku, inikagala ko pong ibalita sa inyo na naging maayos po ang unang araw. Karamihan naman po talaga sa ating mga kababayang kandidato ay marunong pong sumunod sa batas. Meron lang po talagang ilang pasaway, pero nakikita naman po nila, kababayan po natin, kabarangay nila ang nagsusumbong sa kanila at pag naibigay po sa amin ng detalye, COMELEC po ang magkakaso. Ngayon po kami ni Chairman Garcia ay nandito po sa Davao City at ganoon din po ang sitwasyon. Nakita namin napakaayos po, napakalinis ng ating mga lugar. Lahat po campaign materials nandun lamang po sa common poster area. Iyon pong mga nagsabit po ng mga poster sa labas po ng common poster area, Attorney, anong gagawin po natin sa mga yan?
Una po sa lahat, kapag yan po ay napagbigay alam sa amin, babaklasin po namin yan at kukolektahin po namin yan bilang ebidensya namin doon sa isasampa namin kaso na disqualification, pati na rin po yung election offense. Doon po sa mga kababayan natin po, pakipicturean po yan, pakivideo, pakisend po sa aming Task Force Anti-EPAL. Nandun na po ang contact details sa aming Facebook. Meron po silang Twitter, meron po silang Messenger, meron pong email. Pwede pong isend doon yung mga litrato at larawan na yan para po pagdating sa amin, makasuhan po namin dito sa COMELEC. Kami na po ang magkakaso. Huwag po kayong magalala yung kanila pong information. Yung mga nagsusumbong, hindi po namin i-disclose. Confidential po yan. Yun. Yun po nga, matanong ko lang to, Attorney Laujanco kasi nabasa natin sa balita namin ngayon. Ito pong nagtrending na gumamit sa kanyang unang araw ng pangangampanya ng mga luxury vehicles. Meron po ba siyang na-violate with that? Kung ang luxury vehicles po ay personal niya pong pag-aari, kung ang gasolina po at ang driver ay personal din po niya, wala naman po kaming nakikita paglabag po dyan dahil basta po walang involved na ating pamahalaan po, yung pag-aari ng pamahalaan, fuel ng pamahalaan, pati na rin po yung driver. Isa lang po nakikita namin disadvantage yan. Baka po mayabangan lalo yung mga kapitbahay at kabarangay niya, imbis na makatulong sa kanya na makakuha siya ng boto ay lalong wala bumoto sa kanya. Ayun. Binabagit mo yung attorney kung personal ho niyang pagmamay-ari. Paano kung sa kaibigan o kaya sponsor? Opo, wala pong problema rin po yan. Basta importante po, lahat ng ginastos po dyan ay kailangan i-declare po sa Statement of Contributions and Expenditure o yung SOSE. Otherwise po, pagka po niya hindi dineclare yung kanyang ginastos dyan, naku, nalaman ng lahat ng kabarangay po niyan at hahanapin po nila doon sa SOSE na dineklara at sinabit sa amin. Pag wala po doon yan, pwede po namin siyang kasuhan po ng falsely declaring dahil under oath po yung ating SOSE. Attorney, paano naman po kung may nakalusotong kandidato na hindi pala Pilipino, foreigner? Ayan, isa pa yan. Tulad yung sinasabi, meron daw kumakandidatong SK chairman pero mukhang purong Chinese. Di marunong mag-Tagalog. No. Kung meron po nakakaalam sa inyo niya, pakipagbigay alam na po sa COMELEC nang mapa-disqualify po natin siya. Hanggang hindi po siya nananalo at napoproklama, ay pwede po natin ipa-disqualify siya. Pero huwag pong mawala na pag-asa kasi kung sakali man po, ito po na yung worst case scenario. Dahil maluklok at mahalala, nanalo pa. Hindi naman po maaari na magpapatuloy siya dahil pwede pa rin pong sampahan ng kaso yung tinatawag natin po waranto o yung may question ng kanyang qualifications. Ayun, so pwede pang habulin, no? Kahit na siya'y maproklama, attorney, no? Pwede. Tama po. At ma-disqualify. pa natin siya ng kasong kriminal dahil sa material misrepresentation. Dahil under oath po yung COC. Yung po ating piskalya, pwede pa siyang kasuhan ng perjury po. May bumulong sa atin, Attorney Laujanco, Lakay Ray, ang sabi niya, ito daw di umanong merong nakapetisyon na dito nga sa kandidato na nabanggit mo, ay anak di umano ng involved sa Pharmally. Kaya pala yun yung last name niya, Lin. Jean Lee Nonolin. Siguro po ang dapat natin pong bantayan dyan at sa kanyang mga kapitbahay at kabarangay, antayin po natin yung kanyang Statement of Contributions and Expenditure dahil kailangan po na lahat ng ginastos niya dyan ay maideklara po niya. At isa pong warning, hindi po dapat siya mag-exceed sa 5 pesos per registered voter. Kaya po halimbawa po, 10,000 lamang ang botante doon sa kanyang barangay. Tapos 5 pesos, 50,000 pesos lang po ang leave ng kanyang expenditure. Pag lumabas siya dyan, ano mangyayari? Maari niya pong ika-disqualifika. Ikalawa, maari niya pong ikasampa ng kasong kriminal. Ano po ang pag-usa sa isang election offense? 1 to 6 years imprisonment. Pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Attorney, sa ngayon po, ilan na hubang mga lugar po sa Pilipinas ang nasa control po ng COMELEC? Well, isa pa lang naman po, ito po ang lalawigan ng Negros Oriental. Pero pagkamat po merong 242 barangays na nailalim na po namin sa red category. Ano pong ibig sabihin ito pag nasa red category? Ito po kasi yung maaring maraming factors ng merong armed groups, private armed groups, local terrorist groups, communist groups. Meron din pong intense political rivalry, meron din po maari sa mga history of election-related incidents. So lahat po ito pag nagsama-sama, nilalagay po namin sa red. Ang purpose po ay para makalibrate natin ang ating response, madamihan natin ang checkpoint, madamihan po natin ang PNP at ang AAP personnel dyan. At ultimately po,
siguro na mas ayos na maisasagawa natin ang ating halalan sa October 30. Attorney, matanong ko na rin lang, ito kasi sa Maynila, apparently marami pong mga nakabanderitas na mga campaign paraphernalia. Paano kung halimbawa lang naman, kung halimbawa at lahat ng mga kandidato ay mga nag-violate, ayan, paano po? Ubos na lahat. Paano kung maubos? Ubos na lahat. Ma-disqualify lahat. Tutuloy pa rin natin ang halalan dyan. Pag disqualified lahat, disqualified po sila lahat. May pamamaraan naman po sa local government code para mapunan yung mga kinalalagyan. Halimbawa na po, na wala talaga nangyari. Nasa kapangyarihan po kasi ng ating local government unit na pag merong permanent vacancy ay magkakaroon tayo ng rule of succession. Rule of succession, kung meron pong nanalo na barangay kagawad, na pwedeng umakyat po siya bilang punong barangay. Kung sakali naman po maubos po sila, yung pong bakante, babakantihan ng mga pwesto ay pwede pong mag-appoint ang mayor ng uupo dyan. Talaga. So, doon pong, pwede pong i-apply rito, attorney, yung law of succession, no? Yung, yung number 1 na kagawad, pwede pala umupo na barangay chairman. Tama po kayo. At yan po talaga yung essence po ng rule of succession sa local government code. Ayun. Attorney, yung pong mga lugar na may mga nangyari pong karahasan, tulad po sa may Abra, ito ho ba'y pinag-aaralan po ng COMELEC na isailalim sa COMELEC control? Opo, tinitingnan na po namin yan. Pero bagamat ngayon po ang Abra ay nasa orange category pa lang, wala nga po ito sa red zone, ano? Pero tinitingnan na po natin ang developments. Alam naman po natin ang security situation, dynamic po yan. Pwede ngayon tahimik, pwede bukas magulo. Pwede ngayon magulo, bukas ay tahimik. Ang importante po dito po ang COMELEC at ang pwersa ng pamahalaan. Sa ngayon po, yung po mga nag-withdraw ng mga kandidato, tinanong po namin ang aming election officer. Talaga po personal silang pumunta sa aming election officer na numpa na kasi po kailangan personal po pag mag-withdraw. Hindi po pwedeng representative para makasiguro kami na walang pumapwersa tumatakot sa kanila. So kung ganun papunta po sila sa amin ang walang pumapwersa tumatakot, saan po nang galing yung mga issue na sila itinakot. Pero nonetheless po, kahit nasabihin natin na ganyan, ine-encourage po namin sila kung sila ay meron po talagang pananakot na naranasan, ipagbigay alam sa COMELEC nang makasuhan po natin ng election offense, yung nanakot. Kasi ano po yan? Election offense yan. Threat or intimidation. So handa naman po na mag-deploy ng mga security para po sa mga kandidato na under threat, attorney? Ay opo, doon po namin po sa Resolution 10980 kung mga tao, kandidato, sino nga pong tao na nakakaranas po ng security threat na mataas po, ay pwedeng mag-apply po ng security personnel o kaya po yung mga bodyguards. Pwede pong pagbigyan. At ang alam ko po, ang PNP po natin ay talaga naman pong nagbibigay ng mga protection agents doon po sa nangangailangan po natin mga kapatid. Iyon ho mga lugar, attorney, na mukhang nagsipag-atrasan po mga teacher para maging membro ng Board of Elections. Paano yun? Sino na? Gagawin po natin ditong remedyo, attorney? Naku, handang-handa po kami dyan. Sa lahat po ng lugar sa buong Pilipinas, lagi pong sobra po ang inalagay namin at tinetraining namin ng mga teachers. Ang purpose po kasi namin, just in case may magkasakit, merong emergency, talagang kukulangin po, meron po kaming pamalit dyan. Bukod pa po dyan, humigit 2,000 na po ang na-training namin PNP personnel bilang tatayong electoral boards. Kasi just in case reason ay talagang security situation na walang gusto kahit yung reserve po namin na ayaw pong umupo, nakahanda po ang PNP na ma-deploy po dyan. Diyan po sa Abra, kulang 100 po ang na-training namin police personnel dyan na pwedeng gumawa na electoral board. So far, attorney, sa listahan po ninyo, mga ilan na hubang mga teacher ang talagang umatras po na ayaw na nilang maging Board of Election Inspectors, Sa ngayon po, wala naman po bukod po dito sa Abra na mukhang ang bilang po umabot nga po sa 44. Yan na lang naman po. Sa ibang lugar po, wala po kami nakikita. Sobra pa nga po ang teachers na gustong maglingkod. At nakakatuwa po yan na sa ating mga bayaning guro na handa pong gumanap ng tungkulin sa halalan. Alright. Attorney, siguro para po sa mga kandidato, dahil simula na po ng kampanya, nasa inyo po pagkakataon, attorney, para manawagan sa mga kandidato sa barangay sa Sangguniang Kabataan, anong dapat nilang gawin ngayong pong panahon ng kampanya at yung pong mga botante, attorney, nasa inyo na po ang mikropono, attorney. Maraming salamat po sa ating po mga kandidato. Kayo po ay maging responsabling kandidato na sumusunod sa batas, sumusunod sa alituntunin. I-limit po sa 2 feet by 3 feet ang sukat ng poster at yung pong banner sa 3 feet by 8 feet. At pwede lamang pong itong ikabit sa ating common poster area.
Pagka po nilagay niyan sa pampublikong lugar na hindi designated na common poster area, tatanggalin po namin yan. Kakasuhan namin kayo ng kasong administratibo para kayo ma-disqualify at kakasuhan pa namin kayo ng kasong kriminal for illegal campaigning. Kaya po kung ayaw niyong masayang ang inyong effort sa pagkandidato, ay sumunod po kayo sa batas. Bukod po doon, ang inyong mga kababayan, ang mga kabarangay ninyo, ang siyang nagbabantay sa inyo. Mahigit 92 million pong kababayan ang sumisilip at tumitingin sa inyo at sila po ay malakas ang loob na nagsusumbong sa COMELEC. Kaya po kung kayo ay lumalabag sa batas, hindi lang nila kayo isusumbong, hindi pa po nila kayo iboboto dahil ngayon pa lamang na kandidato kayo, hindi na kayo marunong sumunod sa batas. Paano pa kung kayo na ang tagapagpatupad ng batas? Tama. Ulitin ko lang, pakiulit lang po, attorney, yung sukat, 2x3 pag campaign poster, no? Ang maari lang po pwedeng gamitin na lawful election propaganda ay yung mga folyetos, flyers o leaflets na ang maximum na tukat ay 8.5 inches by 40 inches. Ito po yung long band paper natin. Para naman po sa poster, ang maximum size po ay 2 feet by 3 feet. Okay. Yung pong ating streamers or banners na ginagamit sa motorcade at sa headquarters, 3 feet by 8 feet po ito. Sa pagkakabit po ng poster, paalala, sa common poster area lamang po pwedeng ilagay yan. Hindi po pwede sa mga puno, poste, kawad ng kuryente. Again, tatanggalin namin yan. Kakasuhan pa namin kayo ng 2 kaso. Petition for disqualification at criminal case ng election offense for illegal campaigning. Isa pa po, ang design po dapat ng poster ay individual po or grupo. Basta po ang sukat ay 2 feet by 3 feet. Meron po kasi mga kababayan tayo na ang disenyo ng poster sumusunod na sa sukat, 2 feet by 3 feet. Pero ang intention po ay dikitin na ang lalabas po ay isang napakalaking poster. Bawal po yan. Meron pa pong, bawal po yan. Ganun din po, tatanggalin namin, may kaso pa kayo. Ikalawa, meron pong isa-isang letra na ilalagay po nila, no? Halimbawa, VOTE. Tapos isa-isang poster po yun. Pag binuo mo, napakalaking sulat po na vote for one, bawal din po yan. Hindi po dapat ginagawa yan. So ito po yung mga, natin, panghuli na po, dapat lahat ng magagastos ay idedeklara ninyo sa inyong Statement of Contributions and Expenditure. Doon naman po sa online campaigning, pahintulutan po natin yan, tinuturing natin i-rally po yan. May paalala lang din po kami. Una po, pwede po kayo makatanggap ng mga stars or mga coins. May platform po kasi na ganyan na binibigyan sila. Kung ang inyo pong taga-suporta ang magbibigay sa inyo, wala pong problema yan. Ideklara nyo lamang sa inyong social. Pero ano yung bawal po, sir and ma'am? Yes. Ang bawal, yung sila yung mamimigay ng stars at coins dahil po yan ay vote buying. Para po kayo nabibigay ng anumang bagay ng may halaga. Paksit po namin, dahil nga po 5 piso lang sa registered vote, ang pwede niyong gastusin. Talaga po hindi kayo papahintulutan ng COMELEC na mamigay ng t-shirts, ball caps, ball pen, na lampas-lampas po sa ating cap sa expenditure. At bukod pa po dito, papasok po ito na vote buying dahil ayon sa Section 261A ng Omnibus Election Code, ang pamimigay ng pagkain, transportasyon at anumang bagay na may halaga ng intensyon ay makakuha ng boto ay vote buying. Paano kung dinasa e-wallet? Ako, mas maganda po na tanong ninyo, no? Kung iniisip po nila na sila makakalusot at anonymous po pag sa online platform sila, nagkakamali po sila. Una po sa lahat, kasama po namin sa Committee on Contraband ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasama po namin ang Anti-Money Laundering Council at nung isang araw nga po, naglabas ng memorandum ang BSP sa ganyan mga online platforms na i-monitor nila yung mga suspicious multiple transactions. Biglang pagdami ng registration, biglang pagdami ng bilang at laki ng mga ipinapadalang pera, biglang pagdami po ng sa isang lugar ay marami nagsisend o kaya nagka-cash in, nagka-cash out. Yan po ay merong, yung nagpapadala, merong registration, may pagkakakilanlan. Yung tatanggap, may registration, may pagkakakilanlan. Registered po yan. Yung pamimigay ng pera, may digital footprint. Madali po namin makukuha ang lahat ng ebidensyang ito. Mas solid pa po ito. At ito po yung magagamit namin solidong ebidensya para sa vote buying po. Ang COMELEC na po ang mag-file ng case, attorney, no? Tama po kayo. Pag ito po nabigay sa amin, ang ebidensya ng Bangko Sentral, kami po mismo ang magsasampa ng kaso laban sa vote buying nila. Attorney, salamat. Ito matanong ko lang kay Riha, bakit daw parang mas aktibo kayo ngayon sa BSK elections kaysa yung nakaraang elections? Gusto lamang po. Dito po kasi, ang pagkakaiba po kasi dito sa Barangay SK elections ay ang law po dito natin ay Omnibus Election Code na nagsasabing pag nag-file ka na ng COC, dito ka na at bawal ka mga kampanya labas ng campaign period. Ang problema po kasi sa national and local elections, ang sabi po ng Republic Act 8436 as amended by Republic Act 9369, specifically po sa Section 15, na kahit mag-file po sila ng COC ng bandang Oktubre ng unang taon, hindi po sila ituturing na kandidato except on the day 1 or the first day of the campaign period na magaganap po it's either March para sa national positions
or April sa mga local positions. So yung haba po na yun ang pag-file ng COC hanggang sa day 1 ng campaign period, practically po walang silang ginaganap na premature campaigning. Yan po ang pagkakaiba. Kaya nga po next year po, makikita nyo po na magiging aktibo po ang COMELEC na ang makakuha sana sa tulong ng Kongreso ng amendment sa batas para maipatupad din po natin yung ganitong pagdidisiplina ng kandidato para sa 2025 elections. Attorney, salamat po sa inyo binigay sa amin na oras ngayong pong hapong ito. Isang karangalan po, mabuhay po kayo, mabuhay po ang Pilipinas. Thank you, sir. Mabuhay po ang COMELEC. Ayan, Nakapagod yung trabaho nila, no? Kahit paano, nilinaw na ho ni Attorney Lau Jiangco yung pong mga dapat na sundin at tupdin, tuparin, ano pa, wag labagin. Bigyang diin. Yan. Ayan talaga naman, no. Thank you kay Attorney John Rex Lau Jiangco, tagapagsalita ho ng Commission on Election. RH Break Time. Standby ho! Standby sa ating mga report at iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Pilipinas ang oras, alas 4:37 ng hapon. Time. Kumusta na niya sa inyong mga lugar? May mga kandidato pa bang nag-iikot? Ha? Wala pa narinig sa amin so far. Wala pa ba? Narinig ko mga mga PA mga public address system. Parang PA wala pa. system. Talaga? Baka hindi pa napapasok yung lugar namin. Hindi pa napapasok, akala mo naman. Parang liblib naman yung lugar. Liblib. Kinamahan din ako para sa sarili ko doon. Maganda yan, abangan mo na lang sila, no? Oo. Yung kung ano lang nakikita ko sa may bungad, ganun lang. Higit 4,000 pulis ang isasabak daw po na Board of Election Inspectors sa BSK elections October 30. Anbog kay PNP Chief General Benjamin Acorda, itatalaga daw po ang mga pulis na ito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, maging sa Northern Mindanao, maging sa Calabarzon at Bicol Region. Naka-standby sila sakaling hindi magsilbing election inspector ang ilang mga teacher dahil sa takot. Dahil sa takot po para sa kanilang kaligtasan. Una nang sinabi po ng PNP na 356 na barangay ang nasa ilalim po ng red category kung saan 70% ho sa mga ito ay mula sa BARMM. Samantala, lumipad na patungo sa Saudi Arabia si Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga. Dadalo ang Pangulo sa kauna-unahang Southeast Asian Nations Gulf Cooperation Council Summit sa Saudi. Ayon sa Pangulo, maikli lamang ang kanyang biyahe at uuwi rin agad sa Biyernes, October 20 bukas. Sa ASEAN GCC, makikipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa Filipino community, gayon din sa hari at business leaders ng Saudi Arabia. RH Break Time. Standby sa ating mga report. Standby Christian Manyo, Edniel Parosa, Milky Rigunan, maging kay Lakay Raymond Adpaas. Isa pang Pilipino ang namatay sa sagupaan ng mga Israeli at ng Palestinian militant group Hamas. Ayon po kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, kinumpirma sa kanila ng Israeli government ang pagkamatay ng ika-4 na Pinoy sa naturang bansa. Bilang respeto sa pamilya, wala pang inilalabas na detalye at pagkakilanlan ng biktima ang DFA. Pero tiniyak po ng kalihim sa pamilya ng namatay na Pilipino ang tulong at pagbibigay ng anumang ayuda. Samantala na nawagan si House Deputy Minority Leader and Basilan Representative Mujib Hataman sa Marcos administration na makiisa sa mga apela para sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Inanyayahan din ni Hataman ang mga kasamahan sa Kamara na makiisa sa panawagang ceasefire ng dalawang panig. Kinukondena ni Hataman ang karahasang dulot ng kaguluhan sa mga inosenteng sibilyan, lalo na sa mga bata, kababaihan at matatanda. 4 na ang naitalang namatay na Pilipino mula nang sumiklab ang pag-atake ng Hamas sa Israel. RH Break Time.
Tayo ho'y dumako na mga kaibigan sa mga report ng ating mga tagapaggulat sa labas po ng ating impilan. Second batch na mga FW mula sa Israel darating po sa Pilipinas bukas. Ayon po yan sa Department of Foreign Affairs. Ilang bang lahat yan? Ibalita mo nga yan, RH8 Christian Manyo. Christian. Ray, inihahanda na ng Department of Foreign Affairs ang repatriation process at nakatakdang pagdating bukas sa Pilipinas ng second batch ng overseas Filipino workers mula sa Tel Aviv dahil pa rin sa nagpapatuloy na gulo at tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, nasa 14 na OFW ang inaasahang dadating bukas mula sa Israel at posible pa itong madagdagan. Katulad ng first batch na kinabibilangan ng 16 na OFW na dumating kahapon, ang second batch ay lilipad mula Tel Aviv sakay ng Etihad Airlines at dadating sa NAIA Terminal 3 bukas ang alas 3:45 ng hapon. Mula nang sinabi ni OWA Administrator Ernel Ignacio na ang bawat isang repatriate ay tatanggap ng 50,000 pesos, transportasyon, pagkain at pansamantalang matutuluyan bukod pa sa tulong ng ibang ahensya. Samantala rin sa konfirmasyon ng Embahada ng Pilipinas sa Israel, ang ika-4 na Pilipinong namatay sa Israel ay isa sa 3 deklaradong missing mula nang umatake ang grupong Hamas. Sa tala ng Embahada, 2 pa ang nawawala, 26 ang na-rescue at isa naman ang ginagamot sa ospital. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, maraming salamat Christian Manyo. RH Break Time. Isa pang report, Ms. Thea. Samantala, ina ng hazing victim na si Aldrin Bravante pauwi na galing Oman matapos tulungan ng OWA. I-detalye mo RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Laki Ray at Ms. Thea, hanggang bukas, inaasahang makakauwi na sa Pilipinas sa overseas Filipino worker na ina ni Aldrin Bravante, ang criminology student na namatay sa hazing sa Quezon City. Sa update na ibinigay ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa DZRH News, palipad na ngayong araw si Nanay Cheryl Bravante, na domestic worker sa Oman. Tinulungan ng broadcaster na si Anthony Taberna, si Nanay Cheryl, na makabalik sa bansa matapos itong mailapit kay OWA Administrator Arnel Ignacio. Una kasi itong nahirapan sa pagproseso ng pag-uwi dahil kababalik lang nito sa Pilipinas ngayong taon, makaraang unang masawi ang nakatakda o nakatatandang kapatid ni Aldrin dahil sa isang aksidente. Nagluluksa pa man ng pamilya, saka naman nangyari itong hazing slay na kinasasangkutan ng mga miyembro ng Tau Gamma Phi sa Philippine College of Criminology. Sa ating panayam kay Tatay Alex, ama ng biktima, sinabi niya maunawain din ng employer sa Oman ni Nanay Cheryl na agad ipinahanap ni Philippine Labor Attaché to Muscat Gregorio Abalos para matulungan. Oras umanong makauwi ang ina sa kanilang tirahan sa Imus, Cavite. Saka pa lamang paplanuhin ng pamilya Bravante ang susunod na hakbang na magsisimula sa petsa ng libing ng graduating student at paglaban ng hustisya para sa nabalam niyang mga pangarap. Pakinggan natin si Tatay Alex. Pangarap niya po talaga, pulis po talaga yung pangarap niya, kaya nagpupursige. Kaya nga siguro ganyan yung nangyari sa kanya. Talagang pangarap niya po talaga. Bata pa man pangarap niya na maging pulis. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, maraming salamat Edniel Parrosa. Mga paratang daw ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sinagot daw po ng Commission on Audit o COA. Report mula kay RH12, Milky Digunan. Milky. Rhea Thea, mismo ang Commission on Audit ang patunay na walang irregularidad sa ginawang paggamit ng kamera sa pondo nito taliwas sa bintang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay kay House Majority Leader Jose Manuel Dalipe, naglabas ng certification ng COA na may petsang October 2, 2023 na nagsasabi na hanggang September 30, 2023, walang notice of suspension, disallowance o charge ang kamera. Sinabi ni Dalipe, bukod pa dito ang report ng COA noong July 6, 2023 na nagsasabi na may budget surplus ang Kamara noong 2022 na nagkakalaga ng 4.69 billion pesos. Ginawa ni Dalipe ang pahayag na akusahan ng dating Pangulo ang Kongreso na hindi umano sinusuri ng COA. Paliwanag ni Dalipe, walang basehan ang sinasabi ng dating Pangulo dahil dumaraan din ng COA o Kamara
sa masusing pagsusuri ng COA katulad ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Dagdag pa ni Dalipe, posibleng ang mga pahayag ng dating Pangulo ay buwelta sa Kamara matapos ilipat ang confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education na pinamumunuan ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Grigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, mga opisyal ng National Irrigation Administration sinermonan ni Senator Cynthia Villar sa budget hearing. Pero nasermonan. Bakit? RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Ray, sermon ang inabot ng mga opisyal ng National Irrigation Administration o NIA mula kay Senador Cynthia Villar sa budget deliberation sa Senado. Ito ay dahil sa napakaraming irrigation project na kanilang sinisimulan, ngunit napakababa naman ang kanilang accomplishment. Nabuisit si Villar nang makita ang record ng mga proyektong sinimulan noong pang 2018 at 5 taon nang ginagawa, ngunit ang accomplishment ay 10% o kaya ay 5% lamang. Giit ng senador, hindi baling kaunti lang ang project na nasimulan basta matatapos at mapakinabangan ng mga magsasaka. Kaysa sa napakaraming inire-report na sinimulang proyekto, ngunit hanggang ngayon ay wala namang natatapos. Kabilang sa laging nababanggit ay ang Balog-Balog Dam Project sa Tarlac at Halaor River Multipurpose Project sa Iloilo. Paliwanag naman ni NIA Administrator Eduardo Guillen, installment ang release ng pondo mula sa BBM kaya't apektado ang natatapos sa proyekto. Nangako ito nagkagawin na makakaya upang maisayos sa mga problema dahil bago pa lang siya sa ahensya. Ngunit giit ni Villar, gawain ito ng mga all-timers sa NIA. 40 billion pesos ang proposed 2024 budget ng ahensya. Matatanda na unang kinwestiyon ni Senator Rafi Tulfo ang mga irrigation projects ng NIA dahil nababalot umunang mga ito ng katiwalian kaya't walang napapakinabangan ang mga magsasaka. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Grabe siya, no? Talagang matinding hindi lang kalampag ginagawa ni Senador Cynthia Villar. Sermon to sermon eh. DNR officials na sermonan na rin. Ano? Lahat nakakatikim eh. Ngayon naman, National Irrigation Administration, talaga naman, no? RH Break Time. Pilipinas ang oras, 5 minutes bago sumapit ng alas 5 ng hapon. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat tawan ang katapat. Una na naman ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sa pinakahuling Kantar Media Survey, number 1 tayo sa buong Metro at Mega Manila. DZRH number 1. Maraming salamat po. Sama-sama tayo, Pilipino. RH number 1. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat tawan ang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat tawan ang katapat.
concerts, fan meets, at exclusive interviews ng iyong favorite stars. Abangan ngayong October, dito lang yan sa DZRH TV. Sa atin pa rin po mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Maaari daw makatawid na sa border ng Egypt at Israel ang mga Pilipinong gusto nang lumabas sa Gaza. Sa report ho ng DFA, posibleng payagan ang pagtawid ng mga dayuhan. Kabilang po ang ating mga kababayang Pinoy sa Israel-Egypt border sa loob po ng 48 oras. Ayon po kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, dahil ito sa napagkasunduan ng USA at ng Egypt. Bagamat walang eksaktong araw, inaasahang patatawirin ang may 80 Pinoy na naghihintay sa Rafah border crossing. Samantala, posibleng bumaba ang presyo ng asukal sa merkado. Ayon kay Philippine Sugar Millers Association Executive Director Jesus Barrera, bunsod ito ng pagbagsak ng mill gate price ng asukal at dahil sa simula ng crop year nitong Setyembre. Batay sa Sugar Regulatory Administration, bumaba sa 80 pesos ang presyo ng 50 kilogram bag sa mill gate price ng asukal. Matatanda ang nagpasya ang SRA na huwag munang ilabas ang 150,000 metric tons ng imported na asukal para patatagin muna ang bumababang mill gate price. Aminado ho ang Agriculture Department na nahihirapan ang National Food Authority na makipagsabayan sa mga trader sa pagbili ng palay sa ating mga magsasaka. Sa panayam po ng DZRH, sinabi ni Yusek Leocadio Sebastian na maliit pa lamang ang nabibili ng NFA kumpara sa target na 7 milyong bag o sako ng palay. Nililimitahan din anyang kilos ng NFA dahil naman sa kawalan ng mga truck na kukuha ng palay sa mga bukid. Kailangan talaga pag-iktihin nila ang pamimili, Katojing at Kajeri. Kaya gamitin nila yan kasi kung hindi, maiipon lang yan sa kanila. Hindi naman ibabalik yan sa gobyerno. Kailangan maiipon sa kanila. Siyempre, hindi maganda para sa atin kasi na-expect natin na yun makakatulong. Gagastusin. Pambibili ng palay. Para sa ating kapit. Sa iba pang balita, sumuko na ang 2 pang suspect sa hazing na ikinamatay ng criminology student na si Aldrin Bravante. Kinilala ng Quezon City Police District ang ika-5 suspect na si John Xavier Arcosa, 18 anyos, na sumurrender kasama ang kanyang mga magulang. Samantala, pinangalanan ang ika-6 na sumuko na si John Arvin Cale Diosena. 6 na sa kasalukuyan ang fratment na nasa kustodiya ng Quezon City Police District. Batay sa QCPD, may 10 iba pang dawit sa initiation rights ang kailangang isalang sa investigasyon sa pagkamatay ni Bravante. Nagpositibo naman ang ilang baybayin po sa bansa sa paralytic shellfish poison o toxic red tide. Ayon po sa BIFAR, kabilang po dito ang ilang baybayin po ng Capiz, Iloilo, Bohol at Zamboanga del Sur. Inabisuhan naman ng BIFAR ang publiko na huwag munang kumain ng mga tahong, ng mga tulya, ng mga talaba. Naku. At iba pang shellfish. Sayang. Maging ng alamang na paborito mo, Miss Thea. Madi Madi? Allergic? Ay ano kaya di dyan? Ay sus, madi magayang. Ay sus, madi dagi dyan yung imbagam. Nagimas pa di dyan. Galing sa nabanggit na mga lugar. Samantala, maaari namang kumain ng isda, pusit, hipon, alimango. Basta yung mga nagmo-move. Mga nagmo-move mula sa nasabing mga lugar. RH Break Time! At ngayon, heto na tayo sa ating showbiz, Miss Thea. Pamilya ng nawawalang beauty queen sa Batangas humiling ng tahimik na investigasyon. Bakit? Ano ba ang lead dyan sa balitang pagkawala ng isang beauty queen na yan? Idetalye mo, Aliyah Ikatlo IV. Miss Aliyah, go. Lakay Ray at Miss Thea, idineklara na nga ng Batangas Police na missing person na ang Miss Grand Philippines 2023 candidate na si Catherine Camilon. Ayon sa Batangas PNP, puspusa na ang kanilang paghahanap sa beauty queen na isang linggo nang nawawala. Si Catherine ay nagtatrabaho rin na public school teacher sa Tuwi, Batangas.
At ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, humiling ang pamilya nito ng tahimik na investigasyon para daw sa kanilang privacy. Ilang araw na rin nating sinisikap na kontakin ang pamilya pero hinihintay pa rin natin ang sagot nito. Una nang napag-alamang nawawala si Catherine dahil sa social media post ng kanyang ina at kapatid na hindi na raw nakabalik ang beauty queen habang patungo ito ng Batangas City. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Miss Aliyah Ikatlo. Laban lang tayo, Lakay Ray. Ilang araw na lang ba? 67 days may makakapag-ipon pa yung mga magre-regalo sa atin na nagbabalak sa atin magregalo ng... Thank you. ng Rolex. Kasi hindi madadagdagan yung budget nila for us. Dahil hindi napapatawan. Hindi pinayagan ng DOF na patawan ng excise tax ang relong Rolex at iba pang luxury watches. Hindi tataas ang presyo. Hindi. Same pa din. So may chance pa. Salamat to. Kala ko naman. 67 days na lang? 67 days na lang. Ang Pasko bilis na. naman. Or kung ayaw mo naman ng regalo, baka ikaw mismo ang gusto mag-ipon for yourself para makabili ng luxury watch. Yan, You still have 67 days at huwag kang Ako, hindi pwede yan. Bakit? Doon ako sa bike. Sabi ko na eh. Bisikleta pa rin yan. Over anything else, bisikleta para kay Lakay Ray. Oy, salamat to sa matumutok po sa ating programang Break Time. Ano sila kay Mayor Deo Macalma. Salamat po. Naku, pasensya na po. Hindi namin kayo masya-shoutout isa-isa, no? Shout out. Shout out. Ano po mga lingkod, si Ray Sibayan. At Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sarang sa gito ang programang Balansyado with Henry and Karen Ouyong. Pilipinas ang oras, alas 5:04 ng hapon.